What's up guys? Muli na naman tayo nagkita-kita para dito sa ating gagawin bagong reaction video. Pura Luka Vega. Wala na nga ba? Or RIP na nga ba? Hindi ako sure dito pero pakinggan natin. Sabay-sabay natin panoorin. So, wag na natin patagalin to guys. Let's go! RIP Pura Luka Vega, My name is 1990 Luka and to this is my drag 2023. story. Filipino artist, influencer, drag queen. Isang bagay na kumakalat ngayon sa social media. Ang sobrang nagtrending na si Pura Luka Vega daw ay patay na. Ano ang katotohanan sa bagay na ito? Atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Guys, huwag nyo kalimutan po i-subscribe or i-like ang mga video ni sa iyong araw sa kanyang channel guys. Sige, simulan natin ulit. Pura Luka Vega death ay sumusuong sa kontrobersya na ang Filipino drag artist ay buhay na buhay at ang fake news na siya ay patay na ay kumakalat ngayon sa social media. Ang paglalakbay ng kilalang Filipino drag performer na si Pura Luka Vega ay nagbukaw ng damdamin ng mga manonood at nag-udyok ng mga diskusyon. Nagsimula sila sa mundo ng drag noong 2017. Nagulat ang mga tao sa kanilang kakaibang itsura na may makulay na balbas at malikhaing perspektibo sa kasarian. Sa opinyon ni Pura Luka Vega, ang drag ay isang mapanukso at makapangyarihang pahayag ng politika. Ngayon pa man, ang kanilang matapang na pagganap ng isang bersyon ng kantang Ama Namin noong 2023 habang nakadamit bilang isang karakter na ginaya ang ating Panginoon Hesus ay nagdala sa kanila sa harapang pampubliko. Ito yung nabigyan na natin ng reaction noon at nag-trend to sa aking channel. Itong ginawa natin na pambabastos nito ni Pura Luka Vega at ginawang rock and roll itong relihiyon ng Katoliko. Ginawa niyang talagang napakarumi, maruming pangyayari o maruming ginawa niya dito sa paniniwala ng relihiyon ng Katoliko. Siguro dito marami na naman magre-react dito na kung totoo ba o confirm na ba na pumanaw ba talaga ito si Pura Luka. Pakinggan natin ulit. Ang pagkilos na ito ay nag-udyok ng debate na nagresulta sa pagsasalitaan at mga problemang legal. Bakit kilala ang Pura Luka Vega death? At bakit nga ba nagtrending na si Pura Luka Vega ay patay na? Ang balitang kamatayan ni Pura Luka Vega ay kilala na ngayon sa ilalim ng ilang dahilan. Sa Pilipinas, kilala si Pura Luka Vega sa kanilang matapang na drag performances. Partikular na noong kanilang inaawit ang isang rock remix ng isang relihiyosong awit habang nakadamit bilang isang karakter na na-inspire ng ating Panginoong Hesus. Malakas ang tugon ng mga lider at grupo ng reliyon dito at anumang balik. Ayon dito sa sa interview dito kay Pura Luka Vega, ito raw ang paraan niya na pagdinig sa ating Panginoong Diyos. Ito yung paraan niya. Kung papansinin niyo guys parang hindi talaga ito ang paraan na tamang paniniwala sa Diyos. Or kung naniniwala ka, dapat hindi ganito. Pakinggan natin ulit. Tungkol sa kanila ay naging isang paksa ng malaking pansin at debate. Bukod dito, si Pura Luka Vega ay nakatagpo ng mga problemang legal at mga banta ng pagpatay. Mula na maging kontrobersyal ang kanilang mga gawain, inimonitor ng publiko ang mga kaganapan na may kaugnayan sa kanilang kaligtasan at mga laban sa korte. At ang mga bantang ito at mga hakbang legal ay lalo pang nagpatas ng interes ng media sa kanyang kalagayan. Bukod dito, habang may ilan na sumusuporta na matapang sa pananaw ni Pura Luka Vega at ang kanilang pagtutol sa paghalo ng reliyon at estado, marami ang kritikal kay Pura Luka Vega. Ang pagkakaiba ng popular na opinyon na ito ay nagpapahalaga sa mga balita tungkol kay Pura Luka Vega, lalo na ang mga alalahanin tungkol sa kanilang kaligtasan o kagalingan na mas madalas magtrending. Totoo ba o peke ang kamatayan ni Pura Luka Vega? Ayon sa pinakahuling impormasyon, Guys, ito ay isang haka-haka lang at hindi pa to sigurado or confirm. Hindi pa to sure 100%. Sa nag-upload ng video na to, hindi naman to sa iyong araw, hindi sa kanya tong channel, hindi siya original nito, no. Isa lang din siya uploader or
nagbigay ng bagong reaction dito kay Pura Luca Vega na akala or malay natin kung ano ba talaga nangyari sa buhay dito ni Pura Luca Vega. Baka pagkakaano lang dito, patay na ang karir. Siguro ganun. Pakinggan natin ulit. Doon, walang makatwiran o mapatunayang mga ulat tungkol sa pagpanaw ni Pura Luca Vega. Ang anumang ulat tungkol sa kanyang pagpanaw ay dapat tratuhin ng may pag-iingat at ng may pag-aalinlangan dahil maaring basehan ito sa hindi mapagkatiwala ang mga pinagmulan. Dahil sa kanyang matapang na drag performances, partikular na sa isa kung saan sila ay nag-portray ng karakter na na-inspire ng ating Panginoon Jesus, naging isang labis na divisive figure si Pura Luca Vega sa Pilipinas. Dahil sa debate na ito, ang kanilang mga gawain, pananaw at kaligtasan ay sumailalim sa masusing pagsusuri at kritisismo. Kapag naghahanap ng impormasyon tungkol sa kanilang kalagayan, mahalaga ang pagtitiwala sa mga mapagkakatiwalaang news sources at mga pahayag mula sa pamahalaan. Sa panahon ng social media at akarang pamamahagi ng balita, maaring madaling kumalat ang mga chismis at maling impormasyon. Dahil dito, mahalaga na huwag magdesisyon tungkol sa kalagayan ni Pura Luca Vega hanggang sa kumpirmadong mga ulat mula sa mga mapagkakatiwalaang news organizations o mga opisyal na pinagmulan. Upang mapanatili ang katotohanan at integridad ng balita, dapat iwasan ang mali o hindi tama na impormasyon dahil ito ay maaaring magdulot ng masamang epekto. Ang tanong ay, nasaan si Pura Luca Vega ngayon? Ang mga kontrobersya at issue sa batas na may So yun guys, lilinawin ko lang, hindi ko sinasabi rito patay na or confirm na wala na dito sa mundo si Pura Luca Vega, ako, naggagawa lang naman po tayo ng bagong reaction patungkol nga dito sa update dito kay Pura Luca Vega. At sinabi rin dito guys, ito sa video na in-upload sa iyong araw sa kanyang channel, hindi rin masyadong clear or hindi rin masyadong 100% na sure na pumanaw na nga ito si Pura Luca. Pakinggan natin ulit. Nayan sa matapang na drag performances ni Pura Luca Vega ay nangangulugan na hindi malamang na malaman ng pangkalatang publiko ang kanyang kasalukuyang lokasyon o gawain ayon sa pinakabagong impormasyon. Pagkatapos silang tanggapin ang mga kritisismo dahil sa pagpapakita ng isang karakter na in-inspire sa ating Panginoon Jesus sa isang drag performance, maaaring nagdesisyon si Pura Luca Vega na panatilihing mababa ang kanyang profile. Dahil dito, nagresulta ito sa mga pahayag na persona non grata sa iba't ibang mga lugar at mga legal na proseso. Mahalaga, tandaan na sa panahon ng mga pagsubok, madalas na nagpapahinga o nagpoprotekta ang kilalang personalidad upang harapin ang legal na issue, protektahan ang kanilang personal na kaligtasan o maglaan ng pansin sa kanilang kagalingan. Ang sitwasyon kay Pura Luca Vega ay patuloy at hindi tiyak. Anumang mga update patungkol sa kanyang lokasyon o gawain ay malamang hindi ibinabahagi sa pamagitan ng opisyal na paraan. Dahil sa divisiveness ng kanilang mga gawain, maaaring patuloy na magdulot ng malaking interes at kontrobersya ang mga darating na gawain at pampublikong pagkakaroon niya. Lucas 15:7. At sinabi ni Jesus, ganoon din sa langit, masayang masaya sila roon dahil sa isang makasalanang nagsisi kaysa sa 99 na matuwid na hindi nangangailangang magsisi. Oo mga kaibigan, nais ng ating Panginoon Diyos na tayo ay tumalikod sa ating mga kasalanan at magsisi. Aminin natin na tayo ay nagkasala upang sa ganun ay tatanggapin tayo ng ating Panginoong Diyos dahil tuwang-tuwa ang buong kalangitan kung ang isang tao ay nagsisi sa kanyang kasalanan. Ipanalangin natin na laging makilala natin ang kasalanan at ito ay ating pagsisihan. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat mga kaibigan sa iyong panonood. Tayo manalangin. Ama naming banal, mga Panginoon naming Diyos, salamat po Panginoon sa inyo pong walang sawang pagmamahal sa amin, sa pagpapaalala Panginoon na kinakailangan po namin ng Savior sa pamagitan ng aming Panginoon Jesus. Patawarin kami Panginoon sa lahat ng aming mga pagkakasala, pananalita at mga gawa na hindi sang-ayon sa inyong mga kagustuhan. Bigyan kami Panginoon ng daan at puwang sa inyong kaharian at naupoy manahan ang aming Panginoon sa Kristo sa aming puso mula ngayon at magpakailan paman. Patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala pagkat ito ay aming samatiling
sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. So yun guys, no, natapos tayo dito sa ating in-upload patungkol nga sa issue dito sa kay Pura Luca Vega na hindi naman talaga pala confirm o 100% na pumanaw na si Pura Luca Vega. Wala rin klaro or wala rin talagang idea pang iba. Kung meron man na bagong ano dyan, mga bagong update dyan, malalaman nyo rin po agad dito sa channel ko. I-update ko po kayo agad kung confirm ba talaga to. Pero as of now wala tayong bago talaga. Wala ditong maayos na ulat dito sa bagong in-upload dito sa iyong Araw channel. So yun guys, ano reaction nyo rito? Nabigyan ko na to dati ng ng dating reaction video at nag-trend to sa channel ko. Ayun nga maraming nagagalit at maraming naiinis talaga rito. Isa na rin naman ako dun sa nadidismaya or naiinis sa ginawa niya. Pero ano man ang gawin mo, kung bukal sa puso mo magbagong buhay, tatanggapin ka talaga ng ating Panginoong Diyos, no? Kaya guys, kahit naman ako, hindi naman ako perfecto, napakarami kong kasalanan sa mga pananalita lang, hindi natin maiwasan talaga Mas lamang talaga rito sa lupa yung yung puro kasalanan, bihira, or baka nga wala pa nakagawa ngayon sa kasalukuyan ngayon ng mga utos ng Diyos, no? Pero ganoon pa man, dapat panitilihin natin na pilitin natin or talaga i-push natin na maging maayos tayo at maging maka-Diyos. Yun lang guys, maraming salamat at sobrang thank you po sa suporta nyo palagi dito sa ating channel. At kung bago ka pa lang dito at napadaan ka lang sa ating munting channel, huwag mong kalimutan pindutin ang notification bell para palagi ka po ang update dito sa ating ina-upload na mga video reaction. So guys, maraming salamat, thank you and God bless mga pare ko, mare ko. Sa muli, peace out!